magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Atin pong Sabbath School ngayong umaga, mga kapatid, ay kakaiba sapagkat meron po tayong mahalagang pag-uusapan. So sa pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay nais ko pong ipakilala ang atin pong tagapagsalita. Ngayon pong buong araw, mayroon po siyang 5 presentation, 3 ngayong umaga, then mamayang hapon ay mayroon pong 2. So mga kapatid, samahan niyo po kami sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang programang ito, mga kapatid, ay nabuo dahil may mga kakaibang aral na pumapasok ngayon sa ating iglesia. Kaya ito po ang paraan para maging aware po tayo sa mga ganitong aral na pumapasok sa atin pong iglesia. So nais ko pong ipakilala sa inyo ang atin pong tagapagsalita. Sabi ni Brother Alvin, Pastor, 2 beses mong ipapakilala si Pastor Ilioma. Isa sa Sabbath School at isa sa mamaya sa Divine Hour of Service. Kasi daw ay baka marami pang mga kapatiran nating hindi makakarinig. Kaya nga, mga kapatid, sa pagkakataon pong ito ay ipapakilala ko po muna siya mamayang Divine Hour, yung mas detalyadong pagpapakilala sa kanya. Papakilala ko po siya, mga kapatid, base po sa mga karanasan ko nung ako po ay nag-aaral po sa Northern Luzon Adventist College. Nakilala ko po ang ating tagapagsalita, mga kapatid, nung ako po ay mag-3rd year na sa atin pong paaralan sa Northern Luzon Adventist College. Nakilala ko po siya bilang magaling na tagapagturo. Para sabihin sa inyo, mga kapatid, kapag kayo po ay uupo sa klase ni Sir Ilioma, nung time po namin, mga kapatid, ang palagi naming sinasabing magkakaklase para tayong pumasok sa Divine Hour of Service. Why, mga kapatid? Kasi sa paraan ng pagtuturo ni Sir Ilioma, mga kapatid, nararating niya yung ating mga kaisipan, pero hindi tumutigil doon, kundi dumarating din po yung mga lecture niya sa amin pong mga puso. Kaya may mga time noon na pagkatapos ng klase namin, mga kapatid, nag-iiyakan kami sa loob, nag-iiyakan pa rin kami sa labas. Kasi para kaming umattend ng revival and
Reformation. Ganun po siya magturo sa kanya pong mga estudyante. Nakilala ko rin si Sir, mga kapatid, bilang magaling na leader. Siya po noon ang presidente ng Northern Luzon Adventist College. Pero siya po ay presidente, at the same time, mga kapatid, nagtuturo po siya sa klase po namin. At malapit sa aking puso ang ating tagapagsalita, mga kapatid. In fact, siya po ang nangasal po sa amin. Siya po'y ninong namin at si Ma'am ay ninang po namin sa kasal. So maraming salamat po rin natin sa Panginoon ng pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin na makasama ho natin ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Walang iba kundi si Pastor Nestor C. Rillioma. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako'y naniniwala na ako'y nasa tamang iglesia ngayong umaga, na ang mga narito ay mga Adventista na naghihintay sa pagbabalik ni Jesus. At sa kanilang paghihintay ay kanilang inuulit-ulit linggo-linggo yung pananaw na tayo'y galing sa isang sakdal na Diyos at nang lalangin niya tayo yung crowning glory of His creation. At yung Sabat ang nagpapaalaala nito na tayo'y muling babalik doon sa kondisyon ng lalangin ang unang lalaki at babae sa balat ng lupa. Kaya sabi ni Abraham Heschel, ang isa sa mga scholars ng Sabat in the Jewish religion, not in the Adventist Church, the Sabbath is a palace in time wherein every week we are invited to enter and feast with the greatest creator of the world. Anong sabi niya, mga kapatid? Ang Sabado, ang ikapitong araw ay isang palasyo sa panahon na sa bawat linggo bumabalik tayo doon sa palasyong iyon para ipaalala na ikaw ay hindi ordinaryong tao, kundi ikaw ay nilalang at pag-aari ng makapangyarihang Diyos. Amen? Tayo po ay naririto ngayong umaga dahil tayo po ay sumasamba. Hindi inilagay itong ating pag-aaral in the context na sa ibang araw. Tayo po ay nasa worship time. At marahil sasabihin ninyo ay, bakit binago yung sistema sa Sabbath School? Bakit may lecture pero meron naman yung mission spotlight? Sasabihin ko po sa inyo na ang ating pagsamba ay laging nakasentro saan? Sa salita ng Diyos. Huwag nating kalilimutan na ito'y mahalagang bahagi. Bakit tayo nag-aaral at mag-aaral ng buong maghapon? Unang-una sa lahat, mga kapatid, ang pagsamba, ang sentro nito ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, lagi kong idinidiin, huwag po ninyong tatanggalin yung Sabbath School study, yung lesson. Kahit na ano pang mga programa ang napakagandang inihanda, do not remove the Sabbath School study time. Amen? Bakit? Yung po yung meron tayong interaction sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung tinatawag nating dialogue. Pagka sa hour of worship, hindi po dialogue kundi monologue. Anong ibig sabihin? Hindi nyo pwedeng magtanong samantalang may nagsesermon dyan during the hour of worship. Pero sa paaralang pansabado, pwede po tayong magtanungan. So naintindihan ninyo ang kaibahan noong preaching at saka yung teaching natin. Ngayong po sa nakalipas na ilang mga linggo, ako ay naghanda ng material na kinakailangan nating harapin dahil tayo'y kaanib ng Iglesia Adventista del Séptimo Día na may mga hamon na dapat nating gampanan. Ang sentro ng ating pag-aaral, yung nasa gitna, okay? Ay ano daw? Bridging the gap between mainstream Adventism and the pressing views of last generation saints.
Bakit po natin ito? Dahil nag-create po ng gap. So we will assume may gap dun sa nagtuturo ng last generation theology. Ang ginamit ko po dyan ay the last generation saints, kaysa doon sa karamihang Adventista del Septimo Diyang mga kaanib. Naintindihan po ba ninyo? Anong gagawin natin? Sa 5 presentation, ang aking pong focus is how to bridge the gap. Nakuha ninyo. Paano natin lalagyan ng tulay yung gulf, yung puwang, sa pagitan ng pangkalahatang Iglesia Adventista at yung mga ibang kaanib natin na nagtuturo ng ibang aral na hindi natin tayo at aral ng mga Adventista. Maliwanag po ba, mga kapatid? So pare-pareho tayong mga Adventista. I do not know kung tinatanggap nila na sila'y hindi Adventist, pero nasa loob sila ng iglesia, pero nag-i-espouse sila ng mga aral na hindi general na teaching ng mainstream Adventism. Okay? Ang unang part ng ating pag-aaral at bago tayo tumungo ay hilingin natin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Makapangyarihang Ama na nasa langit, isang karapatan para sa amin bilang inyong iglesia, mga piniling mga anak na lalaki at babae na pinagkalooban ng karapatang mamuhay na may kabanalan at maghanda sa inyong muling pagbabalik. Pahintulutan po ninyo na malinaw sa amin at linawing muli ang tayo at mga aral ng aming iglesia, lalong-lalo na sa mga huling mga yugto na magaganap sa balat ng lupa. Pahintulutan po ninyo ng Banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng pagkaunawa sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang una sa ating 5 paksa sa buong maghapon. Ano yung title, mga kapatid? Foundational what? Principles of Adventist Faith. Okay? Uulitin ko, mga kapatid, ha? Foundational. Pag sinabi nating foundation, nasa taas, nasa baba? Nasa baba. At kung ang iglesia ay isang gusali, sabi ni Pablo, a building, nasaan yung pundasyon? Kagaya nitong church na ito na building. Nasaan ang pundasyon? Yan po ba yung mga yan? Hindi nakikita ang pundasyon. Tama po ba? Pero naroon yun para maging matatag ang gusali anuman ang mga humampas na mga bagyo, unos at mga pagsubok na darating. Nakukuha po ba ninyo yung aking idinidiin? That's why we have to revisit. Unang-una, hindi natin pag-aaralan yung kanilang aral. Ang pag-aaralan natin, yung foundational na mga aral natin. Pagkatapos, iahambing natin, at yun ang aking gagawin. At pagkatapos ay yung mga tanong na kanilang inire-raise at marahil tanong din ninyo mamayang hapon na pwede nating sagutin at pag-ugnayin para hindi tayo nagkukontra-kontra ng mga pananaw. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Yan. So, unang requirement, dahil tayo po ay nasa paaralang pansabado, dapat dala nyo ang inyong Bible. Okay. Yung iba, dipindot. May mga up-up. Sige, bahala kayo. Pero ako, dala-dala ko yung aking lumang Bible. Ito yung aking Bible na nakuha ko sa Amerika. Matagal na panahon na. Dahil ito ay large edition. Ayan. So, ano yaw? Foundational. Ano yung susunod na word? Principles. Pag sinabi mong prinsipyo, ito po ay eternal, unchanging. Ayan. Ano daw, mga batid, pag prinsipyo? Eternal. Okay? Walang hanggan, para sa lahat, for everyone. Ayan. So, yun yung prinsipyo. Ang opposite niyan sa ating iglesia, policies. Yung policies, nagbabago. Yung prinsipyo, hindi. Pag napalitan ng leader, sasabihin ay, ang policy natin ay walang aakyat. Nung ako ay church pastor sa Dagupan City, may policy yung aming board of deacons. Walang aakyat na walang kurbata.
kung long sleeve at ruby nice ang suot mo. Wala ring aakyat na short sleeves. Kaya kahapon, tinatanong ko, nung ako'y nasa AUP, dahil meron po silang retreat, I was the keynote speaker last night, ay sinabihan ko sila kung ano ang dress code. Tama? Policy yun. Pwede bang baguhin yun? Pwede. Pero yung sabihin nating dapat kayo'y nakasuot ng kaaya-aya, modest, sa harapan ng Panginoon. Prinsipyo o policy? Prinsipyo. Ayan. So hindi tayo nag-ano na, ba't ikaw ay naka-rubber shoes? Kung yun ang pinakamabuti niyang, meron siya. So we will not judge our brethren kung bakit yun lang ang suot niya. Ba't siya naka-t-shirt? Ikaw ay naka-husi at naka kung ano-ano pang mga husi. Okay? So naintindihan po ba ninyo yung prinsipyo? So ano yung mga nasa batayan ng ating saligan ng ating iglesia na mga prinsipyo ng ano raw? Anong tinutalakay natin dito? Catholic? Adventist. Hindi ko nilagay dyan yung word na theology, Adventist theology, kasi pag hindi mo mababasa sa Bible yung Adventist theology. Anong mababasa mo? Adventist faith. Pananampalatayang Adventista. Kaya pag tinanong nila kayo, anong pananampalataya mo? Adventista ho. Ikaw, Baptist ho. Ikaw, Mormon. Ikaw, INC. You're talking about faith, and we will go to that by and by. Kung meron po kayong tanong tungkol sa paksa, after my presentation ng style natin, I will entertain one or two in relation to the topic. Pero kung may tanong kayo at hindi sangayon dito, hindi ko po yun sasagutin. Hihintayin ko yung susunod na paksa, tsaka doon kayo magtanong. At mamaya magkakaroon po tayo ng pangkalahatang question and answer mamayang hapon. Dahil yung last presentation ko ay paradoxical issues and ultimate questions in relation to the topic that we are dealing. So ako na mismo ang magtatanong. Meron na akong nakaset doon ng mga tanong. Pagka may na itanong na, di tama na. Huwag nang paulit-ulit. At mga kapatid, kung may darating na mga huli at hindi nila maririnig ito, paki-explain po sa kanila dahil foundational po ito. Yung aking mga didiscussing susunod ay hindi nyo maintindihan purely if you do not go to the principles of Adventism. Okay? Simulan na natin. Ayan. Foundation of Adventist faith. Ayan. Paki-open nga po yung Biblia ninyo at tayo magbabasa ng Bible. Jude, Judas, hindi po ito si Judas Iscariote. Isa ito sa mga alagad na malapit sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng iba, kapatid ng ating Panginoong Hesus. Jude 3. Okay. Saan yan? Yung iba, baka hindi nyo alam, bago po mag-apokalipsis. So doon sa huli, Jude. Isang kapitulo lang at napakaikli. Okay? So hindi po chapter 3 yan, kundi versikulo 3 because it's only one chapter. So wag mong sasabing 1, 3. Hindi. Kasi isang ang chapter eh. So verse 3 kaagad. Kapatid, pakibasa. Mayroon sana tayong isang mic, may magbabasa para po tayo ay nagkakaintindihan. Ayan. Okay na? Sige, kapatid. Tumayo ka siguro para makita ka doon ikaw na may kapareho kong pogi. Verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan. Lilinawin natin, napakagandang talata nito. Mga minamahal. Sino yung mga minamahal na kanyang ina-address? Mga kaanib ng iglesia. Mga minamahal ng ating Panginoong Jesus. Go ahead. Natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya. Ipaglaban ang pananampalataya. Hindi po suntukan, hindi debate. Yan. We will have to go to that. Very, very clear. Go ahead. Na minsanang ibinigay sa mga banal. Minsanang ibinigay sa mga banal. Sino yung mga banal? Tayong mga Adventista, we claim yung Revelation 14. Tama? 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino yon?
Ha? Kayo at ako. Tayo yung banal. Ang ibig sabihin ng banal sa bagong tipan, pinatawad sa kanyang mga kasalanan, at ang tingin ng Diyos sa kanya, dahil siya ay natatakpan ng kaluwalhatian ni Jesus, siya ay walang kasalanan. Foundational yung sinasabi ko. Dahil pupunta po tayo dun sa posisyon nila na sinless perfection later. Okay? Now, so maliwanag ba? Iisang kaligtasan. Sabi doon, ano? One salvation. Dapat nating ipaglaban. Kaya ba't natin pinag-uusapan ito? Because it concerns our salvation. Kung ibang mga topic, hindi ako magdi-discuss. Pag-aawayan lang natin dito kung balot, pwedeng kainin o hindi. Hindi ako makikialam dyan. Bahala na kayong magbatuhan ng balot. Okay? Dahil hindi po yun makaka-apekto ng aking kaligtasan. Okay? Now, ano yung foundation? 3 po yan. Ano yung foundation? Yung sa baba? Ha? Bible. Biblical. Pag sinabi mong biblical, nasa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Wala po yung 7 apokripa ng mga Katoliko sa kanilang Douay version. Wala yung Tobit, Judith, First Maccabees. Wala yung mga yon. Okay? So sa atin, 66, biblical. So kahit na maikling part ng Bible, kagaya ng Jude, okay, o kaya yung 1st, 2nd, 3rd John, may iikling mga aklat, pero pare-pareho silang kinasiyan. I will go to that by and by. Ano ang nakalagay sa Bible? Revealed teachings of the Scriptures. Uulitin ko. Pag sa Bible, revealed. Pag sinabing revealed, pinaalam o hindi? Pinaalam. Kaya nga, kung dahil pinaalam sa atin, dapat nating tanggapin, pag-aralan, isakabuhayan at ibahagi sa iba. Deuteronomy 29:29 nung sabi, yung mga sikreto na hindi na revealed, huwag mo nang pakialaman. Tama, kapatid? Revealed. Ang dami na ngang na-revealed, hindi mo pa nagagawa. Doon kayo nagpupumiglas kung sino ang naging asawa ni Cain. Kailan namatay si Adan? Basta siya namatay. Huwag nyo nang pakialaman. Kamag-anak man yung si Adan. Okay. Next. We will look historically. Pag sinabi mong history, yung mga bagay na hindi natin pinahintulutan, that's my definition of history, na mawala. Mga kasaysayan, kaya nga history. Bakit alam natin na may Magellan at Lapu-Lapong naglaban? Nasa kasaysayan. Hindi pinahintulutan kahit na yun ay 1,500 years pa, ilananggap natin ngayon, 2015, mga 500 years, ay naroon na preserved. History is something that is preserved, documented. Ayan. So titignan natin, ano yan? Documented experiences of the community of faith. Ayan. Kaninong karanasan, mga kapatid? The community of faith. Ano yon? Ang iglesia. Anong iglesia yon? Ito. Huwag mo pakialaman yung iglesia ni Kristo. Huwag mo pakialaman. Itong atin. Pinakikialaman nyo yung iba, hindi pa natin naintindihan yung ating documented na mga experiences ng mga pioneer natin. Okay? Saan sila nanggaling? I'm giving you the background. Saan sila nanggaling ng mga relihiyon na daladala nila yung pananampalatayang ganito na nung sila'y sumanib dun sa nucleus ng mga Adventists during the pioneering year in 1844, daladala nila yung mga semi-Arian teaching, daladala nila yung Trinitarian, daladala nila yung kung saan-saan. Magkakaiba ng relihiyon. Merong galing sa Baptist, may Methodist, may Christian Connection, at kung ano-ano pa. So yung mga pioneer natin, hindi po iisang relihiyon ang pinanggalingan nila bago sila napasama rito. Kaya iisipin ninyo na may daladala silang mga aral na tama at meron din daladalang aral na hindi tama. Ayan. Kaya sabi ng iba, bakit yung mga pioneer, may nagturo si Uriah Smith, si ganito, na isa lang ang Diyos. Okay? Which is correct. Ayaw nilang tanggapin si Jesus is a demigod. Okay, so titingnan niyo yung mga background ng mga ganon bago tayo sinulat ng ganito. Mamaya I will introduce a topic on that. Next, theological. Ayan, pag sinabi mong theological, lahat po tayo gagawa niyan.
Hindi po yung mga nasa ayas lang. Hindi yung trained theologian na kagaya ko o yung mga pastor lang. Hindi po. Pag sinabi mong theology, it is the systematic explanation of the content of the Adventist faith. Ano yun? Maayos na ipinapaliwanag ang nilalaman ng pananampalatayang Adventista. Layman, yung barbero na elder, pag nagtanong yung kanyang customer, bakit kayo nakasarado pag araw ng Sabat? Ng Sabado. Nag-explain siya. Is he doing theology? Yes. Bakit? Kahit hindi niya basahin sa Bible, ano nang sabi niya? Kasi po, kami po ay mga Adventista. At kami nangingilin ng, at pinaniniwalaan namin na paglubog hanggang sa paglubog, nagsisimula at nagwawakas ang araw. Hindi lang yung Sabat, kundi lahat ng araw. Kaya nga New Year, lumubog noong Martes ng bago mag-sunset, New Year na. Hindi yung alas 12. Mabuti na lang umulan dito sa atin. Walang masyadong maingay. Nakakatulog ako ng maayos. Ayan. Diba, babatid? So, yung nagtitinda ng isda, hindi ko po alam, baka yung ilan sa inyo nagtitinda, meron ding mga crab, shrimps. Adventista ka? Ganun ang tinda mo? Oh, babatid. Yung ating isang kapatid na mayaman dyan, yung Carl and John and Carl ba yun? Natutuwa ako tuwing dadaan ako doon sa kanilang mga warehouse doon sa amin. 3 yung kanilang warehouse doon sa Puting Kahoy. At nakalagay doon, we are closed from sunset to sunset ng Sabado. Yung palang karato lang yun is already a theological explanation of what those people who own that believe. Nakuha po ba ninyo? So bawat makaupo ninyo sa tricycle at kung ano man yung pinag-usapan ninyo, kunyari kagaya nung nagbayad ako ng amilyar dyan sa Silang, nung aming maliit na lote, nag-uusap yung naroon ako sa senior citizen, senior na rin po, kaya senior na una dyan, principal siguro yon, yung isa na may dito ay teacher. Nasa gitna ako, di naririnig ko yung usap nila, nagaganunan sila, kailangan naman ako umalis, ako yung naka number 2 sa pila. Sabi niya, hoy, hindi mo ba alam, namatay na si ma'am. Abay sabi niya ay oo nga, nakadalaw ka ba? Sabi nung isa, oo, nakadalaw ako bago mamatay. Kami dumalaw, patay na pero wala naman na sa bahay. Nasaan na? Nandun sa St. Peter. At i-cremate daw. Tapos nag-uusap na sila. Ano ba ang pananampalataya nyo? Pwede bang i-cremate? O dapat ilibing? Ano ba ang tama? Nag-uusap sila. They start explaining things. Napapangiti ako. Gusto kong sumabat. Pero baka sabihin nilang sampito na itong alakay. Okay? Nakuha po ba ninyo pag sinabing theological at nagpaliwanag kayo kahit yung naglalarong bata? Nagpunta sila sa birthday party nung magkakaibigan. Alam mo, elementary. Basta may pansit, okay na yan. Tuwan-tuwa na kami nung kami estudyante pa. Nagpunta sa party. Ang halo nung sahog ay hindi naman mga Adventist. May baboy, may hipon, may... Sabi nung isang kaeskwela, ayaw ko. Bakit? Hindi ka kumakain ng pansit? Hindi, kumakain ako ng pansit. Yung lahog, ano yun? Yung lahok ang ayaw ko. Bakit? Ayan. The moment people ask the question, why? And you start explaining, it's a theological response. So nakuha ninyo mga kapatid, lahat po tayo, we're doing theology every day in our lives. Amen? Hindi lang yung nasa ayas. Na may nagtanong sa inyo na kagaya nung meron kaming kaibigan na dentista, napakatapat na mga pamilya. Tinawagan ako nung church pastor, hindi ko sasabihin kung saan, baka kilala ninyo. Ay sabi niya, pastor, pwede ba tayong pumunta doon sa lugar nila? Sinawagan kami ng aking may bahay. We went, we traveled, it's a long way, mga 4 na oras na mahigit. At ang problema ay
Hindi na siya naniniwala sa sunset to sunset. Ano na? Sunrise to sunrise na sila. Bakit? Nagtanong daw sila sa mga pastor natin na iba, hindi daw maipaliwanag and he is not satisfied. Yung mga teksto na ginagamit nila, yung sunrise to sunrise. Nagpadala sila ng kanilang manuscript, pinadala yata dito sa Ayas, hindi nasagot yung kanilang mga questions. And so made the decision to leave the Adventist Church and form their own group. Mga kapatid, pag nagkamali tayo ng pagpapaliwanag, sasabihin ko po sa inyo, may mawawala. Kung minsan yung ating relasyon, nag-aaway tayo, or ikalawa, nawawala sila sa loob ng iglesia. Amen? Now, tayong mga Adventist, ang pinag-uusapan natin, Adventist foundational principles, yan. Tayo po ay naniniwala na tayo iligtas sa pagitan ng pananampalataya. So, meron pong 3 kategory ng pananampalataya. Ano yan? Para maliwanag. Dahil pag tinanong nila, ano bang pananampalataya ang dinidiscuss ninyo itong araw na ito? Hindi po tayo, we are not discussing today saving faith. Ano yung saving faith? Yung relasyon natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito yung mag-aalis ng kasalanan. At ang ginamit context dyan ay Acts 16. Alam niyo yung karanasan noong ni Pablo at saka ni Silas, sila'y napiit, kumakanta sila, nagkaroon ng earthquake, nabuksan ang piitan, natanggal ang mga tanikala. At dahil doon, alam nila na yung if you are a guardian in the jail, at nakawala ang iyong mga binabantayan, ikaw ang isusunod na papatayin. So, anong gagawin noong jailer? Magpapakamatay na siya. Anong sabi ni Pablo? Nandito kami. At nagtanong siya ng isang napakagandang question sa Acts 16 verse 30 and 31. What must I do to be saved? Tama mga kapatid? Tingnan po ninyo ang inyong Biblia. Okay? Tama? Pakibasa kapatid. Ikaw ang may... sige, upo ka na lang. Para isa lang ang pogi, yung nakatayo. Acts 16 verse 30, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? See? Bakit ganun ang question nun? He's a Roman officer. Dahil in the Roman religion, dapat may gawin ka para maligtas ka. All religions in the world, in order to be transformed, changed, matanggal yung kasalanan sa buhay mo, may gagawin ka. Pero sa pananampalatayang Adventistang Kristiyano, hindi po tayo naniniwala na mayroong kayong bahagi sa inyong kaligtasan. May I make that very clear with you? Because the moment we decide na may bahagi ka, kagaya ka rin ng lahat ng mga major religions in the world. Shintoism, Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism, at kung ano-ano pa. Maliwanag ba mga batid? Yun ang kaibahan natin. God saves those who cannot save themselves. Hindi po tayo naniniwala na God saves those who are trying to save themselves. Okay? Saving faith. Ano yan? Kayo ba meron na yan? Kagabi, I had to discuss this with the AUP professors at mga worker nila. Tiyakin ninyo na bago kayo tumayo sa inyong mga klase, magturo lalong-lalo na kayong mga Bible teacher that you have experienced the saving power of Christ by faith. Wala tayong karapatan, mga elder, kayong mga opisyalis ng iglesia ngayong umaga. We have no right to be telling about salvation when you yourself and your family has not experienced being redeemed by the blood of Christ. Yun ang mahalaga. Okay? Ikalawa, we'll go to... Ayan. Dito tayo ngayon. Ang tawag, doctrinal faith. Yun po yung talasang binasa natin kanina. Saan nakita yun? Ayun for the faith which was once for all delivered to the saints. Ano daw? Yung pananampalataya na minsang delivered? Dinala.
binigay sa inyo at sa akin. Paano? Sa evangelistic crusade, ang parents ninyo, mga Adventist, ang inyong mga lolo't lola, mga Adventist, nagsalit-saling pagpapasalin ng ng mga katotohanan. Ang tawag dyan, doctrinal faith. So yung mga doktrina po natin, yun. Kaya pag tinanong ka, anong pananampalataya mo? Adventist. Kaya, hindi ka kumakain ng baboy, no? Oh, see? They attach that. Hindi naman sa kaligtasan eh. They attach it to, uy, baboy. Uy, type. Yan, and so on and so forth. So yung mga yon, ang tawag dyan, doctrinal faith. Then, of course, meron po yung daily practical faith. Ano yung daily? Mga batid? Pag sinabi mong daily, o buwanan lang kayong, pag nananalangin kayo, mga batid, ng pagkain, every time you eat or not? O sasabihin yung, Lord, as usual. Ganon? Hindi. Bakit? Kasi naniniwala tayo that when you pray, you bow your heads. At ang mga Adventista kung minsan nahihiyang manalangin sa public, lalo na sa nasa restaurant, pag nag-iisaw, dadalawa lang kayo. Pagka marami, kaya yabang natin eh. Marami tayo eh. Anong gagawin? Lord, bless our food. Amen. Ganun lang. Ayaw makita nung katabing table doon. Ganun ba tayo, mga batid? Practical faith, lalakad ka, magdra-drive ka, bago kayo mag-drive, anong ginagawa? Magpre-pray. Mag-i-exam yung inyong mga anak. Mananalangin. May sakit. Mananalangin. Pupunta sa abroad, kukuha ng visa at kung ano-ano pa. Magpre-pray. Doctrinal ba yun? No, it's not. Saving faith ba yun? Hindi, magliligtas yun. Ano yan? Practical daily faith. Maliwanag ba, mga kapatid? Yan yung sinasabi ni Pablo na, for we walk by faith and not by sight. Bakit? Tayong mga mananampalataya, tayong mga Adventista, dapat lahat ng ating gagawin, iisipin, papanukalain, is based on faith. Ulitin ko, mga kapatid, merong definition si Apostol Pablo kung ano ang kasalanan sa Roma Kapitulo 14, yung huling talata. Please look at your Bible. Roma 14, yung huling talata, the last verse. Paul gives a definition of what sin is. Meron tayong definition kay John. Anong John? For sin is the transgression of the law. Si Pablo, hindi yun ang kanyang definition. Tingnan ninyo ang sabi. Come on. Roma 14, talatang, what's the last verse? 23. 23. Anong sabi? Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi batay sa pananampalataya, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Kasalanan. Did you get it? Anuman na hindi batay sa pananampalataya, kasalanan. Nag-asawa ka nang hindi ka panampalataya, bakit yun kasalanan? Kasi yun ay kaniwas sa pananampalatayang Adventista. Did you get it? Bakit yung pagkain ng ganito? Ito yung sinasampalatayanan mo eh. Bigla kang kumain nun. Bakit? Yung bang pagkain nun ang kasalanan? Hindi. You did it out of faith. Maliwanag ba, mga kapatid? A very beautiful definition of Paul. Okay. Now, dadako na tayo. We have some basic presuppositions. Ito yung ating mga paninindigan na foundational na mga Adventista. Una, number 1, naniniwala tayo sa tinatawag na progressive revelation. Ayan. Ay, historical yan eh. Lahat ba ng katotohanan, kagaya ng Mormons, ibinagsak sa libro doon sa Mount Cumorah? Nandun na? Hindi ganon. Sa atin ay nagkaroon ng maraming mga Bible conferences, nagkamali si Joseph, nagdebate sila, si Joseph Bates at kung sino-sino pa, kung kailan magsisimula ang araw ng Sabat, etc., etc. Pero as days go by, nagkaroon ng malinaw na pagkaintindi dahil progressive
ang pagpapahayag ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi nyo pa naiintindihan ngayon, but later, you will understand. Anong sabi? Napapansinin po ninyo, very seldom ako'y mag-quote kan Ellen White, but dito I'm quoting. Truth is advancing truth. Ano daw mga kapatid? Anong sabi niya? Ang katotohanan is what? Advancing. Pag sinasabi mong advance, anong ibig sabihin? Stagnant o nagpapatuloy? Yan. Hindi po binabago yung katotohanan. We will go to that by and by pagdating natin sa fundamental beliefs. Okay? There are mines of truth yet to be discovered by the earnest seeker. Okay? Mines of truth. Ikalawa, tayo po ay naniniwala sa biblical inspiration. Bakit ito ang ating pundasyon ng pananampalataya? Because we believe in biblical inspiration. Ang tanong, baka kayo mga Adventista dito sa distrito ni Pastor Bijon at hindi ko alam kung anong tinuturo niya. Hindi po ito ang inspired. Yung tao na tinawag, si Moses, si Elijah, sino pa? Yung mga nagsulat ng banal na kasulatan, yun po ang inspired. Look at the quotation. It is not the words of the Bible that are inspired, but the men that were inspired. So sino? Men lang. Paano si Esther? Yan, generic po yung term dyan. It's a generic term for both male and female. Inspiration act not on the man's words or his expressions, but on the man himself. So sino ang kinasihan ng banal na espiritu? Yung tao mismo. Kaya tayo ngayon, hindi tayo naniniwala ng verbal inspiration. We believe in what we call dynamic inspiration. Okay? We would like to welcome our friends. We met them several months ago in the district of Pastor Sanchez. Okay? And they want to hear more of our teachings and beliefs. Mga baguhan po sila. Okay? So, we are now on the second presupposition. Ano yung una? What was the first basic presupposition that we mentioned? Progressive revelation. Meaning, truth is advancing. More truths are to be revealed, but not contradictory to existing truths already. Yan. Next. Let's go to the third one. This is a continuation of that. But the words receive the impress of the individual mind. The divine mind is diffused. The divine mind and will is combined with the human mind and will. Thus the utterances of the man are the word of God. Why is the Bible called the Word of God when it is written by men? There. The divine mind and will is combined with the human mind and will. That's the Adventist position on inspiration. Maliwanag ba, mga kapatid? So pag makikipag-gitgitan itong si Elder ng word for word from the Bible or from the writings of Ellen White, sasabihin ko sa iyo, oops, kapatid, hindi po yung words ang inspired. Si Ellen White po ang inspired. Okay? Next, let's go to the third one. And if you have some... Now, we have a very important text. I do not want to miss the passage. Look at... what text is that? 2 Timothy 3:16 and 17. Please open your Bible. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Ayan. All scriptures. Anong sabi doon? Is inspired? Hindi. Look at your Bible. All scripture is given by inspiration. Okay? Hindi po yung scripture, yung inspired, kagaya ng sinabi ko. Pero, baka ako ma-misunderstood, the Bible is a product of inspiration. Bakit? Yung nagsulat noon are inspired.
So dahil sila ay inspired, yung kanilang mga isinulat is also part of them. They are also inspired. Malinaw ba, mga kapatid? Okay? Anong sabi doon? Ang lahat ng kasulatan ay mapapakinabangan. All scripture is given by, Paul is an inspired writer, and he uses only fourfold purposes of the scriptures. Ano yon? Doctrine. If you look at your King James Bible, it's doctrine. In other translation, it's teachings. Tama? Lahat ay mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo. Maliwanag ba, mga kapatid? Ano ba yung ituturo mo? Mga kapatid, I want you to make the distinction. Ano yung kaibahan ng doctrine or teaching? Anything that is right in the Bible is doctrine. Yan. Bakit? Kasi pag tinanong mo Adventist, anong sasabihin nila? 28. Ilan doctrine nyo? 28. But more than that, because anything that is right and truthful are called doctrines. Amen? Ay, wala. Mahina dito. Parang wala kayong Baptist heritage. Next, number 2. Ano yung ikalawa? Mapapakinabangan sa pagtuturo. Doctrine, teaching. Second, saway, reproof. Look at your Bible. The word is reproof. The Bible contains things that are not right. So, dito, gagamitin natin ang Bible to discover kung ano yung mga hindi tama. Brother Amican, maliwanag ba? Kaya mamaya, makikita ninyo, baka ma-disappoint kayo. Wala namang Spirit Ellen White dyan sa presentation. Puros Bible naman. Bakit? Why only the Bible? Because the Bible shows what is right, what is not right, and then correction, how to be right. Yung nasa mali ay bumalik sa tama. At yung panghuli, instruction in righteousness. Paano mananatili tayo sa tama. That's the purpose of Scripture. Next, baka tayo lumabis ng panahon. Ayan. Let's go now to the role of... Yan. Hindi pwedeng discussin ng Adventist faith na wala yan. The role of Ellen White in doctrinal formation. Okay? Basahin nga po natin yung statement na nakalan dyan. The Bible, let's read together. The Bible is our only standard and rule for doctrine. Uulitin ko, mga batid. The Bible is our only. May sinabi ba itong Spirit of Prophecy? Mga batid? We will go to that. We will review our fundamental beliefs bago tayo matapos in the first place. It is our what? Ultimate doctrinal authority. Ano yung doctrine nga kanina? Lahat ng tama. It is the doctrinal authority. The first step is understanding is exegesis. It's a technical term for bringing out the content of Scripture. Exegesis meaning. So, bring out the meaning. Yung ating mga kaibigang iba, meron yung opposite, eisegesis. Eyes into, putting meaning into it, na wala naman doon sa talata. Yan. Pati yung mga sulat ni Mrs. White, ganun din ang ginagawa nila. Next, in this process, Ellen White, by virtue of her, ano ang role niya? Hindi po yung mga sulat niya, kundi siya. Her prophetic ministry influence us as we form the result of exegesis into doctrine. Her writings may be profitably what? Studied. But she remains a what? What kind of authority? Doctrinal? Hindi. Bible yun eh. Formative authority in Adventist doctrine. Ano yung formative? Nung binubuo yung ating mga pananampalataya, nagmi-meet sila ng Bible conferences, magkakaroon ng mga debate at pag-aaral for 1 week sa isang talata. Magkakaroon ng opinion si Joseph Bates, si James White, kung sino-sinong mga pioneer natin. Uriah Smith, the editor. Ano mangyayari?
sasabihin ni Ellen White, the Lord has given me a vision that the position of brother so and so is the one that comes from Scripture. Ano ang role niya? Formative. Nung binubuo pa. Yan. The Bible is the only, uulitin ko, normative authority. Maliwanag ba, mga kapatid? Ayan. Ano ang role ni Ellen White? Yung kanyang mga sulat. The Spirit of Prophecy writings function in a threefold manner. Yung masyadong na-engross ng kababasa, hindi ko po sinasabing mali. Ang sinasabi ko ay ano ba yung purpose kung bakit ibinigay yan sa ating iglesia? The prophetic gift, her writings. Ano yun? Leads us to the Bible. This is not an original material from me. This came from T.H. Jemison, the author of the first textbook in Bible doctrine in the Adventist Church, yung Christian Beliefs na libro. Ewan ko kung meron kayo niyan. Ginagamit yan sa ating mga seminary. So ano yun? Sabi ni T.H. Jemison, it leads us to the Bible. Why do you read Steps to Christ? It leads me to go to the Bible. Repentance, I'll go to the teachings of Scripture about repentance. Forgiveness, salvation, and on. Titignan ko, dapat, mula sa salita ng Diyos. Then, it helps us what? Mga kapatid, understand Bible principles. Ayan. Ito yung salita ng Bible. Anong sinabi ni Ellen White? Minagnify, na-explain, at dinagdagan ba niya? Hindi po. At ikatlo, it helps us apply Bible principles. That's her writing. We will go to that by and by. Ayan. Pupunta na tayo dun sa isang pinakamahalagang bahagi. Tayo po ay mayroong tinatawag na fundamental beliefs. We are not just the Catholic that they have the creed, C-R-E-E-D. They have the Apostles' Creed, Athanasian Creed, Chalcedonian Creed. I wrote my dissertation on Chalcedonian Creed. I compared Ellen White's writing on the person of Jesus Christ in the Chalcedonian formula in 451 AD. Okay? Tayo po, we call, ang mga protestante, ang tawag nila sa pananampalataya nila, yung summary. Confession. Yan. So, creed sa Catholic, yung mga protestante, they call it confession. So, merong Westminster's Confession, Augsburg's Confession when you go to the Baptist, and to the Church of England. Okay? Tayo, we don't call it creed, we don't call it dogma, we don't call it confession. What do we call it? Fundamental beliefs. If you look at the back of your Sabbath School quarterly, that one, there is a summary of our 28 fundamental beliefs there at the back. Did you get it, brethren? Fundamental beliefs. Now, let's read what is our position. Para naiintindihan at dapat ito pinapaalam sa mga kapatid. The preamble to the 1980 Statement of Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventists reflect this attitude. Seventh-day Adventists accept the what, mga kapatid? The Bible as their only, now he uses, our theologians use the word creed, meaning the Catholic is creed, the only foundations of their faith, and hold certain fundamental beliefs to be the teachings of the Holy Scriptures. Ayan. These beliefs, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, as set forth here, constitute the church's understanding and expression of the teachings of Scripture. Ano daw? Yang 28 fundamental beliefs na yan, yan ang pagkaunawa ng buong iglesia. Kaya nga, every 5 years, during the General Conference session, bago magsimula ang session, business meetings, reports, etc., 1 week or 2 weeks, most of our scholars and administrators worldwide will convene to review the statement of faith. We call it fundamental beliefs. Ano daw? Expected a General Conference session when the church is led by the Holy Spirit to a fuller understanding of Bible truth, or find better language in which to express
the teachings of God's Word. Hindi po natin babaguhin yung doktrina, kundi yung expression para mas malinaw na maintindihan ng mga tao who will receive it. Okay? I think I will end with this. What is fundamental beliefs number 1? Come on, look at your Sabbath School quarterly. It's there, nasa likod. Dapat alam ng mga elders ito. Kung ako ang pastor, ay talagang aking magiging requirements na bago sila maordinahan ng elder, akin lang yun ay dapat alam mo yung 28 fundamental beliefs. At least you have 2 to 3 verses to support it. Ayan. Look, sa second part, kami sa theology merong A and B. When you read the text, there is a first part, the second part. Now, in the fundamental beliefs, I'd apply that. The second part of the statement says, basahin nga natin mga kapatid, the Bible, the Holy Scriptures, I want you to take note, supreme, authoritative, and infallible. What is the meaning of infallible? Does not err. Hindi po nagkakamali. Revelation of His will. Sino yung His? God. Okay? They are the standard of character. Yeah. Kapag ka may na-report at nagchichismisa na sa church, bakit kaya yung elder na yun laging may kaangkas, hindi naman si misis niya? Anong gagawin ng pastor? Kakausapin o hindi? Ichichismis na? Hindi, kausapin. Tama? At pag yun ay mali, anong basis kung bakit siya didisiplinahin? The Bible. Did you get it, brethren? Next, what's the next one? The test of experience. When I was editor of the publishing house, almost every day I receive messages, manuscripts written by church members. Anong sabi? I receive a vision from the Lord, and this is the message. Sabay, sinulat, ang haba. Sabi nung aking associate editor, wala akong tiyagang basahin yan. Tatapon niya lang yun doon sa basurahan. Ako, sometimes I take time to read. Sabi ko, Panginoon, patnubayan po ninyo itong kapatid na ito. Baka kung anong espiritu ang nagdidikta sa kanya. Bakit? Una, it contradicts major teachings of scriptures and the church. Ayan. Hindi ko naman sasabihin sa iyo kaagad yun. So, your experience mo, kagaya when we were pioneering at AUP, I'm a member of the pioneering class at the university in 1979. Okay? And all of us are required to work. No work, no eat. Whether you are moneyed or not, you have to work. At least 2 hours every day. If you do not work, they will not feed you at the cafeteria. You have to have a signature of your work supervisor. Ngayon, parang wala na. Parang nawala na. Ayun, gusto ko yun. I like that. Merong isang young person who came from the south, in Mindanao. Newly baptized siya. He came to the university as a working student. Nagkulang yung time sa kanyang work. So, hindi siya pinakain. Imbis na makipag-usap sa mga kapatid in the leadership of the university, nagkulong siya doon sa batching plan. For 3 to 4 days, hindi siya kumain. So imagine niyo, yun ay Friday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Nung Wednesday na yun, after that experience, he came and attended the midweek prayer meeting. At the end of the prayer meeting, he stood up and he said, "Brethren, I have a vision from the Lord." Later on, we realized that his vision was a product na walang laman ang kanyang tiyan, etc. He was affected psychologically. How do you test that? Test it with the Word of God. Now look, the definitive revealer of doctrines and the trustworthy record of God's act in history.
Baybayin ninyo yung 28 fundamental beliefs. Meron bang nakalagay dyan na Acts of the Apostles, page, Desire of Ages, page, Spirit of Prophecy, volume 2, page? Wala po. Anong nasa baba ng 28 fundamental beliefs? Bawat statement. Mga talata galing sa Biblia. Now, ayokong magsinungaling. Ginagamit natin yung mga expression kay Ellen White, kagaya niya, no? Character, test of experience, and so on. Yan ay nasa introduction ng Great Controversy. So there are times they borrow the terminology. Dahil yun ang nakita ng ating mga Pangulo na suit to express what we believe as a church. Now let's look at Fundamental Beliefs 18. Okay? The gift of prophecy. Pakibasa nga mga kapatid. Let's read together. The scripture that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Yes. Next. This gift is an identifying mark of the remnant church. And we believe it was manifested in the ministry of the inspired tao, Ellen White. Her writings speak with, ano sabi natin kanina? Prophetic authority and provide. What's the role of her writing? Comfort, guidance, instruction, and correction to the church. Never was doctrine or biblical teachings are placed there as the role of Ellen White. Maliwanag ba, mamadid? They also make clear, ulitin ko, that the Bible is the standard by which all teachings and experience must be tested. So don't make the writings of Ellen White higher than the Bible. No. That's not the role. Okay? If you are used to it, kayong mga elder at mga pastor, na pag nagsermon kayo ay chain of quotations from Ellen White, ang babasahin niyo at pangahagupit sa mga kapatid, tumigil-tigil kayo. You're not doing justice to the Word of God. You're not feeding God's people. Tapos na ba? Meron kayong tanong, 1 or 2. Kung wala, mamayang hapon na. Okay? Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang